Nakita ko nga na meron ng mga bagong umuusbong na maliliit na paskap dito sa putol na puno sa aming harapan. Kaya naisipan ko na ilipat ito sa isang lagayan. Hindi lang to basta palamuti sa bahay, kundi napapagkakitaan din. Yun nga lang, medyo may katagalan. Pero kapag lumaki naman at napaganda mo ito, maibebenta mo ito ng 300 pataas. Depende sa size. Pwede mo rin naman ito maibenta sa mababang halaga. Pero maliit lang din yung klase ng pasgak. Higit kumulang ng isang taon. Marami na kami nabinta dito na malalaking pasgak. Nagkakahalaga na 450 pesos. Hindi lang namin sigurado kung yun talaga ang halaga nun. Malay natin sa ibang lugar ay mas mahal ang bentahan. Dito sa amin, hanggang ganong halaga lang ang bumibili. Sa pagtatanim naman ng ganito, ang mas magandang gamitin ay yung matatabang lupa o yung mga bunot. Doon sila nabubuhay at alaga lang sa dilig araw-araw. At hindi rin sila pwedeng ma-expose sa araw. Natutuyo at napangit ang dahon. Yung mga ganito nga palang kaliliit na mga pasgak ay kailangan munang ipunla o ilagay sa isang lagayan para mas mabantayan at maalagaan. At kapag isang palad na ng bata ay pwede na itong ilipat sa kanyang permanenteng paglalagyan. Sobrang dami nga dito dati sa amin na mga tanim na ganito. Halos punong-puno ang buong bakura namin. Sa kakabalik ng mga mamimili, ayun, naubos din. May manira-nira naman na konti. Ganito ang libangan ng mga taga-probinsya. Karamihan dito sa amin ay nagtatanim ng mga sari-saring halaman. Maganda rin kasi sa bahay ang may mga tanim kang halaman. Nakakaaliwalas tingnan. Ingat na ingat nga ako dito sa part na to kasi nga medyo malambot pa pag ganito pa kaliit. Ilang araw ko na nga din itong pinaplano na magtanim. Kaso palagi akong may trabaho at ngayon lang ako na free. Tapos biglang umulan pa. Tamang-tama sa paglilipat ng mga bagong pananim. Pagkatanggal ko nga pala nito sa kanyang pinagtubuan ay binalot ko na agad sa bunot. Gantong proseso yung nakita ko doon sa biyanan ko noong siya ay nabubuhay pa. Siya lang naman yung masipag dito magtanim sa amin ng mga ganito. Actually lahat ng mga nabenta namin dito ay yun yung mga tanim pa niya. At may mga ilan-ilan pa dito na bago pa lamang dumalaki. Kahit wala na nga siya ay may napapakinabangan pa rin kami sa mga naiwan niya. Kaganito mga halaman niya na ibebenta rin. Dito nga sa part na to ay tapos na akong magpunla ng maliliit na pasgak at iintayin ko na nga lang ang pag-usbong nito nang sa gayon ay mailipat na. At ito nga palang nasa tagiliran namin ng bahay ng mga pasgak kaya iaayos ko pa ito. Medyo pumangit na kasi yung mga dahon gawa ng sikat ng araw. Nagsilakihan na rin kaya naman paghihiwalay-hiwalayin ko to. Plano ko dito ay ililipat ko sila doon sa mas malawak na lagayan. Doon sa walang nakaharang sa kanilang mga dahon. Ang dami pa rin yan. Pera pa rin yan kapag nabenta at napaganda. Tiyaga lang talaga ang kailangan at mahabang panahon para kumita sa ganitong klaseng halaman. May kasabihan nga tayo, kapag may tinanim, may aanihin. Kaya dun sa mga walang magawa dyan, magtanim na kayo. Nasayang ko na naman ng 3 minutes ng buhay nyo. Kaya hanggang dito na lang. Paalam!